dream again. Welcome home, COG family! Kamusta naman po kayong lahat? I hope na sa ganitong maulan na panahon ay nararanasan din natin ang pagbuhos ng biyaya at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. By the way, I am Chloe at ako ang makakasama ninyo before we dive deeper into God's awesome presence. Is this your first time dito sa ating online worship service? Thank you for choosing to be here with us and welcome to our growing family. We'd love to know you more, kaya naman you can comment the phrase first time with the hashtag COGFam down below and we'd love to recognize you. Here's our praise report before we dive into His presence. Our CLDP enrollment is still ongoing. Now is your chance to grow deeper in our spiritual relationship with our God. You may approach your C2S leader for our enrollment form. Orientation will be on October 1st. Kita-kits! Our pre-events and our special Thanksgiving worship celebration Fulfill is ongoing. So if you are available at 6 p.m., we are inviting you to come to our church, kapatid, para makasama ka naming magpasalamat sa ating Panginoon. See you later! Our dinner for a cause will be on September 28th, 5 p.m. to 9 p.m. at Meet and Eat, Olongapo City. Come and join us as we help build the church and dine in together as one family with the theme, Heavenly Delights, a dinner for a vision. Grab your tickets now. You may approach Sister Loveline Escoto. Hallelujah! Panginoon, narito ang mga anak mo, Panginoon. Narito kami dumadalangin sa iyo. Narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon. At ninanais ang presensya mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, muli katagpuin mo ang bawat puso. Panginoon, muli, Panginoon, Lord God, pag-alapin mo ang bawat puso sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, Lord, sa bawat pamilya, naroon ang proteksyon mo, Panginoon. Naroon ang pagpapala mo. Naroon ang kaayusan, Panginoon. Naroon, Panginoon, ang pagsunod sa mga salita mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon, Lord, Ikaw ang maging sentro ng buhay namin, Panginoon. Lord, kami po'y magpupuri, kami magpapasalamat, at kami mananatili sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah!
kamay. At pwede bang marinig ang boses na yan? Yeah! Come on, araw-araw! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw, pwede ba nating samahan ng talon yan? Come on! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Hey! Panginoon, patuloy kaming aawit at magpupuri sa iyo ngayong araw na to. Hey! Come on! Hey! Aawit at magpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Come on! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo. Sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi ka nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Sino? Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, come on! O ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit, ha? Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pwede ka bang tumalon para sa Panginoon? Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi nagbabago. Pwede bang isigaw mo? Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Ngayong araw na to, sino po dito yung gusto mo ng pagpapala? Tanungin mo ngayong katabi mo, gusto mo ba ng pagpapala? At kung yung katabi mo nangangailangan ng kagalingan, sabi mo, gusto mo ba ng kagalingan? At kung nangangailangan ka ng tagumpay, kapatid, sasabihin ko po sa iyo ngayon, kayang ibigay ng Diyos yan. Amen. Sa lahat ng mga gusto ng pagpapala at kagalingan sa Panginoon, pwede bang itaas ang kamay? At sabay-sabay po natin yan ipalakpak para sa Panginoon. Hallelujah, come on! Hey! Pagpapala'y bumubuhos na
po, habang inaawit mo yan, kasama ang iyong pananampalataya. Come on! Hey! Oh! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sino po yun? Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Si Yahweh ang ating Diyos. Hey! Isigaw! Si Yahweh ang ating Diyos. O purihin ka, Jesus! O purihin ang ngalan mo, Panginoon! Hallelujah! 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 Amen! Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po. Sino po dito yung masaya ka ngayon sa presensya ng Panginoon? Kahit na may pagsubok, kahit na may pagkukulang, kahit na may sakit sa puso, pero nakakagawa mong umiti at magpuri sa Panginoon. Sige po, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, ang Panginoon ay tapat at dakila sa buhay natin. Amen. Kahit na hindi tayo nagiging tapat, ang Panginoon, siya po ay tapat. Amen. At ito po ay kanyang laging pinaparanas sa kanyang mga anak. Sabi po dito sa mga awit 117 verse 2, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Amen. Sino po dito yung minsan nawala ka sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Pero sabi po ng Panginoon, kahit wala ka, kahit lumalayo ka, anak, ang aking dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. At ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Amen? Kaya po ngayong araw na to, wala tayong ibang gagawin kundi purihin natin ang Panginoon. Kapatid, iba man ang sitwasyon na meron ka ngayon, iba man ang pakiramdam mo ngayon, pero po sabi ng Panginoon, tapat ang kanyang pag-ibig, tapat ang kanyang kabutihan magpakailanman. At tayo pong lahat ay magpupuri sa Panginoon. Sige po, pwede ba nating itaas ang kamay na yan para sa Panginoon? Panginoon, narito kami, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo. At nais ka po naming purihin, nais namin sambahin ang pangalan mo, na tunay na ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighati. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nandyan ang Diyos para sa'yo. Nandyan ang pag-ibig, ang kabutihan ng Diyos para sa'yo. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Dakila ka, O Diyos. Panginoon, kami po ay sasamba sa iyo. Hayaan mo na ang puso namin, Panginoon, ay ang magpuri sumamba sa iyo. Panginoon, ito po yung natatanging kayamanan na meron kami. Ang purihin ka, O Diyos, sa kalagitnaan ng aming sitwasyon. Ang puso po namin ay patuloy na lalapit sa iyo, Panginoon. Sige po, pwede ba nating damhin ang yakap ng Diyos sa mga oras na to? Panginoon, kumilos ka. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang. Sige po, awitin natin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na
sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Oh, Panginoon, kami po'y dadatnan mo ng pagpupuri at maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala. O sa habang buhay, o ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, o wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. O sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. O Panginoon, ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, o Diyos. Ikaw ay tapat, sa'yo lamang, sa'yo ang papuri. At pasasalamat, Panginoon. At pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sige po, pwede ba nating awitan ng Panginoon? Sa'yo ang sige po, itaas natin ang mga kamay na yan. Awitin po natin. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo lamang, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay.
Ikaw lamang, O Diyos. Oh, sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pagsamba, Panginoon. Oh, hallelujah. Sige po, pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon? Hallelujah. Pwede mo bang isigaw ang pasasalamat na yan para sa Panginoon? Oh, purihin ka, O Diyos. Dakila ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nang iwan. Ikaw ang Diyos na nagbago ng aming mga buhay. Oh, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat. Ika'y pasasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Sige po, huwag mong pigilan ang pagpalakpak na yan para sa Panginoon. Kung maraming nagawang kabutihan ng Diyos, may mas ilalakas pa dyan. Panginoon, salamat. Salamat sa iyo, Diyos. Dakila ka, tapat ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ay patuloy at palaging mabuti sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, kaming mga anak mong narito ngayon, ang puso po namin ay nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pag-iingat. At salamat sa patuloy na paggabay sa buhay na meron kami. Panginoon, dakila ka. Ika'y tapat at nararapat na sambahin at purihin. Kami po'y narito, itinataas ang pangalan mo. Itinataas ang kabutihan mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. So before we start, meron po ba tayong mga first timer po dito? Those who came for the first time, pwede po bang makita yung mga kamay? Ayan, pwede bang pabukas po yung ilaw natin para makita yung mga kagandahan naman ng mga... Ayan, may first time ba tayo? Wow, thank you po sa pagdating, sa pagdalo sa ating church. Meron pa po tayong mga first timer na iba? Amen, ayun pa po doon. Thank you po. Dito po sa kabilang side, sa right side, meron po ba tayong mga first timer dito? Wow. So, wow, thank you po. Meron po, bawat side meron. Ano po? Pwede po bang tumayo po yung mga first time natin kahit dyan lang po sa inyong mga kinauupuan? Meron lang po kaming gustong sabihin sa inyo. Wow. Ayan po sila. Praise God. Palakpakan po natin. Amen. At gusto po namin kayong i-welcome. Meron po kaming gustong sabihin sa inyo. So, COG family, are you ready to welcome them? Amen. Sabay-sabay po natin silang i-welcome. 1, 2, 3. We love you! Ayan, maraming salamat po sa pagdalo and we believe, hindi lang po ito yung first time na makasama po namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. Amen. You are part of our family now. Amen. And we love to worship the Lord with you every Sunday. Masaya po kami na makasama po namin kayo sa ating bahay-sambahan. Amen. So how many of you are ready for the word today? Magsabi ng amen. Amen. So I'm excited to share the word of God today. And before we do that, tayo po ay yumuko at manalangin. Ano po, tayo lumapit sa Panginoon. Lord, we thank you for your presence. We thank you for bringing us in this place, Panginoon. Lord, ang dami naming pwedeng puntahan, pero dinala mo kami sa lugar na ito kasi meron kang word sa amin. You will speak to us today, Panginoon. Ang iba sa amin, we came here, Panginoon, na nanghihina, may problema, merong kailangang desisyonan sa buhay. Meron kami, Panginoon, na nanghihingi kami ng kalakasan o ng kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Kaya dito kami ngayon, alam namin na ikaw ang nagdala sa amin ngayong umagang ito because you will speak to us today. So Lord, bless your word, bless your people. Let your name be lifted up. Let your name be glorified, O Lord God, as we study your word today. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, maparangalan sa lahat ng aming mga gagawin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and amen. Praise God. And today po ang ating pong pag-uusapan, ang title po ng ating message for today is all about strengthening your spirit. Amen. Kung for the past weeks, we are talking about intimacy sa Lord. Yung tayo po ay mag-grow sa ating
pananampalataya, ano po ang ating spirit. And today, I would like to talk about strengthening our spirit. Alam niyo po, sino po dito ang mga nagji-gym? Ayan, ano po, yan, may mga nagji-gym, ano po, nagpapalaki. Ayan, ganyan po ba yung mga muscle ninyo? Amen po, nagpapalaki ng muscle. Di ba, nagji-gym, para po yung ating katawan ay lumakas. Amen, ako din po ay nagji-gym po dati. Ano po, no? Napakabigat po yung aking binubuhat. Ano po, tig 10 pounds. Hirap na hirap pa, ano po, no? So, para po lumakas ang ating katawan, yung iba naman talagang nag-exercise, ano po, para yung endurance ay tumibay. Amen po? So, yan po, no? We give time to strengthen our body. Amen po? We give time to strengthen our body. At ang ating kaisipan, pinapalakas din po natin, tayo po ay nag-aaral. Ayan po aking example, yung aking anak na naman, wala po ako ibang ma-example. Kaya pagkatanda niya, sabi niya, siguro pag nakita niya yung video ng mga preaching ko, sabi yung tatay ko, lagi akong na-example. Ano po, no? Yan po yung aking anak, ano po, she goes to school, amen, to learn something, to strengthen her mind. Amen po, para po lumakas ang kanya pong kaisipan. Tayo rin po, di ba, nag-aral, dumaan tayo ng elementary, dumaan po tayo ng high school, nag-college, yung iba nag-masteral pa, yung iba nag-doctorate pa. Amen, ang daming ginawa para mag-aral just to strengthen our mind. Amen po? I was still here. So many people, ano mo, pero ang tanong, sino po dito yung ikaw intentional ka to strengthen your spirit? Amen? Ang nakakalungkot po, walang ano po, no, walang school, ano po, na magpapa-strengthen ng iyong spirito. Amen po, wala pong gym na pwedeng i-exercise yung ating spirit. Amen? But praise God, bakit? Andito po tayo sa bahay-sambahan ng Diyos. Amen? Tinutulungan po tayo para lumakas, amen, ang ating pong spirito. Amen? At alam niyo po, maraming tao, they spend their life, they spend so much of their money just to strengthen their body, ano po, their mind. They're investing mostly in their outer man. Amen. Yung outer man natin, ito po yung physical, ito po yung emotional. Amen. But yung ating true identity, which is our spirit, minsan po nakakalimutan nating palakasin. Ano po? Kakalimutan natin o ini-ignore natin. Ano po yung condition ng ating spirit? Hindi po natin ito pinapalakas. That's why many people never experience strengthening their spirit. Why? Because they are not yielding to the Spirit, to the Holy Spirit. Amen po, hindi tayo nag-yield. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin, ito po yung story ni David. Amen, story ni David. This is very familiar to you. I preached this so many times. At po yung sa Siklag. But I would like to get, dito, yung isang point na inaaral kong mabuti. Sabi ko, how did David strengthen his spirit? Amen? Kaya gusto ko pong basahin. If you have your Bible, please open with me. In 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 6, sabi niya po dito, now it happened when David and his men came to Siklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Siklag attacked Siklag and burned it with fire, and taken captive the women, and those who were there from small to great did not kill anyone but carried them away and went their way. So inatake po yung Siklag, wala po doon sila David, wala yung kanyang mga tao, yung kanyang mga anak, ando doon, kanyang asawa. Basahin po natin sa my verse 3. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, their wives, their son, and their daughters, and had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Ang tindi po yung kanilang pinagdaanan kasi pagod na pagod sila dahil po sila ay bumalik. Pagbalik nila doon sa Siklag, nadatnan nila, sunog na at wala na po yung kanilang anak, wala na po yung kanilang asawa. Kaya po ito pong mga kasamahan niya, they are crying, they are weeping until they no more power to weep. Yun po ang sabi ng Bible. And verse 5, and David, 2 wives, Amiam, the Jehorahites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. Sabi niya, now, David was greatly distressed. Amen? Sino po nakaranas ditong na-stress? Di ba? Pag tayo, yung may stress ka, napakahirap na. Tama po ba? Ikaw may stress, ang hirap. Ito, ang sabi ng Bible, David, is greatly distressed. Ibig sabihin, extremely distressed po siya.
Bakit daw po? For the people spoke of stoning him because the soul of the people was grieved. Gusto po siyang patayin na yung kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga ka-teammate, gusto na po siyang i-stone to death. Pero ito po, ang ganda po ng sinabi dito, ginawa po ni David, but David strengthened himself in the Lord his God. Wow. Amen po. So to backtrack to story po nito, amen, yung backstory po niya, si David po kasi, doon po siya, nagtago po sila sa Philistine dahil hinahabol siya ni King Saul, napunta siya doon sa camp ng Philistine, nagtago siya doon doon sa Siklag, at dumating yung time ng Philistine, kakalabanin na nila, atakihin na nila ang Israel. Amen. At ito po si David, dahil meron po siya naging kaibigan doon sa Philistine, he will join the battle, but he is with the Philistine. Amen po yung time na yun. Kaya lang, yung nakita siya nung ibang leader ng mga sabi niya, si David yan dati natin kalaban yan. Sabi niya, baka sa gitna ng laban, biglang bumaligtad yan. Biglang kumampi sa Israelites yan. So iwan natin yan, wag siyang isama. At yung bumalik po sila, yung sila po ay bumalik na dahil di po sila sinama. Pagbalik po nila, yun po yung dinatnan nila, yung kanilang pamilya, yung kanilang lugar ay nasunog na, nawala na po yung kanilang family. Amen po? Yun po yung backstory nung. Kaya si David during that time, ito po yung kanilang situation. He is depleted physically. Why? Kasi sabi ng Bible, they walk 3 days of travel from doon po sa pinanggalingan nila, doon sa assembly ng mga papunta sa battle, bago naglakad sila, nag-travel po sila going to Siklag. Kaya they are depleted physically. Amen. They are distressed emotionally dahil po yung kanilang sitwasyon na dinatnan ay ganon. Amen. At they are drained spiritually. Ito po yung kanilang sitwasyon. I don't know kung sa inyo po merong ganyan ngayon. Amen po. Tayo ay depleted physically, distressed emotionally, and some of us maybe we are drained spiritually. Amen. Siya po ay drained spiritually. Paano ko po nalaman? Alam niyo po kasi siya po ay nagtago. Nagtago siya. At alam niyo po yung siya ay nagtatago sa lugar ng Philistine. Makita niyo po doon, wala po siyang pangungusap kay Lord. Wala po siyang psalm na naisulat unless after na lang ito pong sa Siklag. Amen. Kasi po hindi po siya nagtiwala kay Lord. Nagtiwala po siya, amen, doon po magtago sa lugar ng Philistine. Amen. I was still here. But one good thing about kay David, ito po yung kanyang ginawa, but David is strengthened himself in the Lord his God. Physically depleted, emotionally distressed, pero ang spiritually drained, pero ang ginawa po ni David, he strengthened himself in the Lord. At ito pong part na yan, inaaral ko, sabi ko, paano ba ito? Kasi hindi dinitalye kung paano strengthen yung kanyang yung kanya sa Panginoon. Tama po ba? Hindi dinetail. Ang sinabi lang, but David strengthened himself in the Lord. That's why ito po yung aking inaral, ito po yung aking tinignan. Kasi hindi po tayo exempted na pwede nating pagdaanan yung dinaanan ni David. Amen po ba yun? Hindi tayo exempted na hindi ko dadaanan yung pinagdaanan ni David. Si David lang yan. Kasi siya, a man after God's own. Hindi po, even us, we can experience the same thing. Amen po, I'm still here. Amen. Kaya naral ko, sabi ko, how did David survive that? Amen. Ang hirap magdesisyon na ikaw ay distress, ikaw ay papatayin na, wala yung mga asawa, wala sunugan ka, pero ang unang ginawa ni David, he strengthened himself in the Lord. Amen. And when I study this, I found out, meron po akong nakitang 4 na kaparaanan to strengthen our spirit. So that when we are in the same situation like David, kaya po nating pagtagpayan yung ating situation. Amen po? So paano po yan? Ano po yung kaparaanan? What is this ways? To strengthen our spirit? Number 1 po, we need to make God the source of our strength. Amen? Not the money. Minsan kasi pwede tayo magtiwala sa pera. Kaya ng pera ko yan. Kaya ng powers ko yan. Kaya ng talino ko yan. Kaya ng skills ko yan. Amen? Pero si David, he has all that in that situation. Amen. Meron po siya ng mga bagay na yun. Amen. Pero pa rin po, naranasan pa rin niya. Amen. That's why our source of the strength, amen, is not dependent sa pera or to someone else but to the Lord. Amen. Kasi David, po yung sabi ng Bible? Now David was greatly distressed. Ito po yung kanyang emotional situation. For the people spoke of him
because the soul of all the people was grieved, every man of these for his sons and his daughter, but David strengthened himself in the Lord his God. Amen? Dito po, in-identify, the Lord his God. Amen? Talaga pong nilagay ng Biblia na ang Panginoon na kanyang Diyos. Amen? There's something in that phrase, yung the Lord his God. Amen? Ibig sabihin, kasi pwedeng strengthen himself in the Lord. Amen? Pero hindi mo naman siya tinitignan na Diyos sa buhay mo. But here, specifically, the Bible, connotes na si David, strengthen himself in the Lord his God. Yung kanya pong kalakasan ay nagmula sa Panginoon. Amen po ba yun? At tinitignan ko po, sabi ko, ano pa itong ibig sabihin niyan, strengthen, himself in the Lord his God. And nakita ko po, meron po akong nabasa na Psalm din ni David, siya rin po ang sumulat nito sa Psalms chapter 28, verse 7. Sabi niya po dito, the Lord is my strength. Ayun na naman. Amen. Yung kanyang pinanggagalingan ng strength. Amen. The Lord is my strength and my shield. Amen. At ano po sabi niya? My heart trusts in Him. Amen. Ito po pala yung susi na gagawin mo na ang Lord, ang source ng iyong strength, if you put your trust in Him. Are we still here? Minsan madali po kasing magtiwala sa tao, sa pera, sa yaman, sa posisyon. Pero, amen, minsan hindi natin pinagkakatiwalaan ng Panginoong Diyos. Amen. To strengthen yourself in the Lord, you must put your trust in Him. Yun po palang ibig sabihin nun. Amen po ba yun? Amen. Kaya po ba kanino tayo nagtitiwala? Amen. So to strengthen ourselves, make God the source of your strength. Make God the source of your strength. Bakit po? Kasi ang isa pong tao na sa Lord nagtitiwala, amen po, hindi mo po yan mapapabagsak. Amen. Sabi po dito, you cannot break a person who get their strength from God. Amen. You cannot break a person who gets their strength from God. Amen. Hindi mo po mabibreak ang isang tao kasi He has an unlimited supply of power, of strength, no other than our God. Amen po. That's why you cannot break a person who get their strength from the Lord. Amen po ba yun? Amen. So, that is one way to strengthen our spirit. Make God as the source of our strength. Amen po. Sa Kanya tayo nagtitiwala. At pangalawa po, second thing that we need to do, amen, so that we can strengthen our spirit. Amen. Pangalawa po, we need to what? We need to feed your spirit with the Word of God. Amen. Mahalaga po na pinapakain natin yung ating spirit ng salita ng Panginoon. Amen. Kagaya po ng andito ka ngayon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang andito ka ngayon. Baka po ang iyong spirit ay hinahingalo na. Amen po. No? Ang iyong spirit ay gutom na. Amen. Gusto niya nang kumain ng salita ng Panginoon. Amen. Pero hindi niyo po ginagawa. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. At marami pa sa atin, ang pinipid po natin sa spirit natin, mga basura. I was still here. Mga basura pa, manonood ka ng YouTube, ng Facebook, ng TV, ang maririnig mo, karamitan, puro mga basura. Amen? Ang mapapakinggan mo, si Vice Ganda, ang mapapakinggan mo, yung mapapanood mo, yung puro, makikita mo yung adultery. Amen? Kaya pagka nood ka lang nood, wala namang ginagawa yung asawa mo, lagi mo nang pinaghihinalaan. Diba? Late ka na naman umuwi, diba? Nagtatrabaho lang naman. Kasi yung ang pinifeed mo sa mind mo, sa soul mo, ay yung mga basura. I was still here? To strengthen your spirit, you need to feed your spirit with the Word of God. Why? Because the Word of God is what? Is the food of our spirit. Amen? Sabi niya po sa 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, long for the pure milk of the Word, so that by it you may grow in respect to your salvation. Amen? Kaya kailangan niyo po palang pinifeed ng iyong spirit ng salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi yan ang iyong pagkain ng iyong spirito. Amen? At kung ano yung mas pinapakain mo, yun yung mas malakas sa iyo. Kung pinapakain mo palagi yung flesh, lagi kang nahuhulog sa flesh. If you feed your spirit, you grow your spirit will become more stronger. Amen? Because when we don't feed our spirit, we become weak.
The more we feed our spirit, the more it will become stronger. The more we feed our spirit, the more it will grow. Amen? But when we don't feed our spirit, amen, we become weak. Amen po ba yun? Kaya importante po yung devotions natin, pagbasa natin ng salita ng Panginoon, pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Amen po. Napakahalaga po yan kasi kung ano po yung ating pinifeed sa atin, yun po nagiging tayo. If we want to become more like Jesus, we need to read His Word, meditate His Word, and obey His Word in our life. Amen po ba yun? Are we still here? Amen? At pangatlo, medyo binibilisan ko po, amen. Pangatlo po, paano pa ba ako lalakas ng aking espiritu? Amen? Make God the source of my strength. I will feed my spirit, with the Word of God. At pangatlo po, we need to wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Amen. Pag sinabi pong wait upon the Lord, hindi po ito yung naghihintay ka nang wala kang ginagawa. Amen. When we say wait upon the Lord, it is not a passive form of waiting, but an active form of waiting. Amen. Sabi niya po sa Isaiah chapter 40, verse 31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." Amen. Wait upon the Lord, renew the strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen po. Yung mga tao daw po na naghihintay sa ibang translation, but those who trust in the Lord, but those who wait on the Lord. Amen. Alam niyo po yung waiting na yan, hindi po yan passive, but active po yan. Amen. Ano pong ibig sabihin yan? When we wait, we wait in prayer, we wait in worship, we wait in our devotion. Amen. Tayo po ay, habang tayo ay naghihintay, we are being in the presence of God. Kaya sabi niya po, wait on the Lord. Wait upon the Lord. Wait on the Lord. Ibig sabihin, naghihintay ka saan? Hindi ka po naghihintay ng walang ginagawa. Naghihintay ka, ibig sabihin, sa presensya ng Diyos. Amen. Naghihintay ka itong wait. Wala pala akong gagawin. Maghihintay lang ako sa Lord, pero kahit saan ako pupunta, habang naghihintay ako, mag-iinom muna ako. Diba? Habang maghihintay ako, magagawa mo. Hindi po ganun. Habang naghihintay ka, pag sinabing wait on the Lord, wait upon the Lord, it means you are waiting in the presence of God. Amen. When you are in the presence of God, meron po tayong tinatawag na PWD. Hindi po ito yung person with disability. Amen. When we wait upon the Lord, what is this PWD? Amen. We wait in prayer, in worship, and in our devotion. Ayan. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nag-PWD ka na ba? Ayan. Diba? Kaya na po ang tanungan natin ngayon. Diba? Kaya kapag tinanong tayo, nakapag-PWD ka na ba? Ano yun? Di ba? Prayer, worship, at devotion. Amen? That is the place where we wait upon the Lord. Amen? Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mo. Hindi ka naghihintay kay Lord when you do something in the world. You wait upon the Lord when you are waiting in His presence. Amen? And we can be in the presence of God when we are in the atmosphere of prayer, when we are in the atmosphere of worship, and we are in the atmosphere of our Bible devotion. Amen po? Wait upon the Lord and He will renew your strength. Kaya po ang church, ngayon po sa atin, yung mga nagsiserve po dito, mga workers natin, bawal mag-serve ng walang devotion. Nang hindi nakapag-prayer. Kasi po bakit? Kasi alam natin na kapag tayo po ay dumaan, nag-wait kay Lord, amen, doon po niya pinapalakas ang ating spirit. Paano mo pagsiserve ang isang tao na weak ang spirit? Dapat siya, ang miniministeran pagka ganun. Are we still here? Are we learning? Amen. Natututo po tayo? Amen. Kaya po, while we are waiting, amen, we need to be in the presence of God. Amen. You need to be in the Lord. Amen po ba yun? Why? Because you cannot grow in the Lord when you don't spend time with the Lord. Amen. Sasabihin na iba, gusto ko nag-grow na ako. Hindi po, mag-grow ka lang kung nag-spend ka ng time kay Lord. Paano ka makapag-spend ng time kay Lord? Mag-PWD ka. Amen? Kaya ngayon po, ang tanungan na lang, nakapag-PWD ka na ba? Diba? Yung mga workers natin, yung mga leaders natin, diba? Nakapag-PWD ka, ano yun? Diba? Prayer, worship, and devotion. Amen? This is the place where we can grow in the Lord, and this is the place we spend time with the Lord. Are we still here? Amen.
Amen po ba yun? Are we learning? Amen. At yan po yung pangatlo. At pang-apat, ito po medyo hindi po ito minsan na nagagawa ng iba, o hindi po ito pinaniniwalaan na nung iba. Amen. But we can strengthen our spirit. Amen. Paano pa ba natin mapapalakas yung ating spirit? Amen. By praying in tongues. Amen. By praying in tongues. By praying in tongues. By praying in other language. Amen po. By praying in tongues. Ako po, ito po almost every day I do it to strengthen my spirit. Amen. Bago po ako pupunta dito sa church to minister, along the way, sa sasakyan, habang ako po ay nagda-drive, I pray in tongues, I pray in the Spirit. Amen. Kasi ang sabi po ng Bible, amen, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 4, a person who speak in tongues is strengthened personally. Amen po. You build up yourself, you build up your spirit when you pray in tongues, when you speak in tongues. Amen po. Kaya po yan, kapag ito po ay ginagawa natin, amen, your situation may not be changed, but within you, there's something in you change. Amen po. When you pray in tongues, when you pray in spirit, alam ko po, hindi ko po alam kung ginagawa po ito ng iba, but for me, di ba kagaya ni Paul, ang sabi niya, I speak in tongues more than of you all. Because every time siguro na may gagawin siya, I need to build up myself. I need to build up my spirit. Amen? It builds up your inner man. It strengthens your spirit. Amen? Your inner man began to change. The atmosphere, amen, maybe not change, but the atmosphere of yourself is being changed. Amen? I don't know about you, but to me, I speak in tongues. I pray in tongues every day. Almost every day I do it. Amen? Because I know, kapag I am not strong every day. Amen. But by way of this, I can build up my spirit. I can pray in the Spirit. Amen. Are we learning? Amen. Andiyan po tayo. Kaya po yan, yan po ang ating ginagawa. Papunta pa lang dito. Amen. Talaga pong I pray in tongues. I speak in tongues. Gift po yan from the Holy Spirit. Siguro yung iba, wala pa, hindi pa po nila yan na nabibigyan ng gift ng ganyan. But ipag-pray natin. Amen po, no? Pray po natin. Hallelujah. So, ayan po. Amen. So, ano naman po yung blessing? When we are strong in the Spirit, ano po ang nangyayari? I would like to go back to David. Amen. Kanina, tinignan po natin yung strengthened spirit, yung paano niya na-strengthen yung kanyang spirito in the Lord. Inisa-isa ko po kasi hindi niya in-identify. So, naghanap ako sa Bible, paano ba mapapalakas ang aking spirito? Kaya po, lumabas po yung apat na yan. Amen po? Our learning. Amen. At ano naman ang blessing kapag malakas po ang iyong espiritu? Amen. Ano ba ang blessing? Una, in strengthening our spirit, ano po ang nangyayari kapag tayo po ay malakas po ang ating espiritu? Amen. So we will go back to the life of David. Amen. Strengthening our spirit, help us to receive a word from God. Strengthening our spirit, help us to hear from the Lord. Amen. Strengthening our spirit, help us to become more, meron po tayong discernment sa word ng Lord. Amen po. Kaya po yung time na yan, si David, doon po sa my verse 6, binalikan po natin, strengthen himself in the Lord. Tama, in the Lord is God. Di ba po, yun po yung kaninang binasa natin. Ngayon, ano nangyari after, doon po sa my verse 7, sabi, then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring me the ephod here to me, and Abiathar brought the ephod to David. Ano po ba yung ephod? Hindi po yan iPad to. Kala nung iba, may iPad na pala no. Hindi po. Ephod, it means garment of praise. Garment of praise. Amen. Garment of worship. Yun po ang ibig sabihin ng ephod. Ano po? At yun po ay ginagamit nila time na yun para po, para po to talk with the Lord. Amen po. At dito si David, grabe yung kanyang situation. Tama po? Stress, greatly distressed, spiritually drained, physically depleted, pero after strengthen himself, amen, kapag ganun ng sitwasyon mo, di ba pwede kang makapag-desisyon ng mali. Pagpagod ka, may problema ka, amen po, bagsak ka spiritually, tama po ba yun? Pwedeng maging mali yung decision mo, tama po ba? Actually, pag nag-decision ka, according to emotion, mali na kaagad. Amen. Pero si David, after strengthen himself in the Lord, grabe, nasa tamang pag-iisip siya. Ang una niyang ginawa, bring me the ephod. Bakit? I will worship. I will consult the Lord. Amen. I will praise the Lord. Amen. Kaya po, nung ginawa niya,
Ano pong ginawa? Nakareceive siya ng word kay Lord. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? At ang Lord sumagot, and he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover all. Amen? Nagkaroon po siya, nakareceive siya ng word kay Lord. Amen? Bakit po? Kasi na-strengthen siya spiritually. Amen po ba yun? Alam niyo po, kapag ikaw ay hindi ka na-strengthen spiritually, hindi po tayo clearly makaka-receive ng instruction sa Panginoon. Because God wants for Him to become our inspiration before His instruction. Amen po? Gusto ng Lord na ma-feel ka muna ng presence niya bago ka po niya bibigyan ng instruction. Amen. I was still here. Amen. Because how did I know this? Amen. Si David, sinagot siya ng Lord because he strengthened himself in the Lord. Amen po. On the other side of this, may nauna pong nangyari na isang tao rin na nag-inquire kay Lord. Amen. Si King Saul. Si King Saul, he inquired also to the Lord. Doon po kasi nga mag-aatake na po sila ng Philistine. Marami po yung Philistine. At siya rin po ay nag-inquire kay Lord. Amen. Magbabacktrack po tayo ng konti. Sa 1 Samuel chapter 28, sabi niya, when Saul saw the army of the Philistine, ano po ang kanyang naramdaman? Pakibasa po. He was, and his heart trembled greatly. Amen. Ganyan din ba yung naranasan ni David? Ganyan din po, natakot din. Ano po, nag-trouble din. Greatly distressed pa nga ang sabi. Amen po ba? Pero ito po si King Saul, ganoon din po, yung nalaman niya na yung army ng Philistine, papalusog na po sa kanila. Amen, natakot po siya, nag-tremble greatly yung kanyang heart. At anong ginawa niya? And when Saul inquired of the Lord, nag-inquire din siya kay Lord. Pero ano po? But the Lord did not answer him. Amen po? The Lord did that. Bakit kaya di siya sinagot ng Lord? Kasi, alam po, hindi muna niya in-strengthen yung kanyang sarili sa Panginoon. Nakita niyo po yung kaibahan? Nakita niyo yung kaibahan? Amen? Parehas nag-inquire sa Panginoon, in-anoint din ng Lord yan bilang king, si King Saul. Siya yung unang king ng Israel. Amen po? But this time, he did not receive instruction from the Lord. Because he did not strengthen his spirit first. Amen. Because God wants inspiration first before instruction. Gusto ng Lord maayos muna yung spirito mo bago kanya bibigyan ng instruction. Amen po? God wants first Him to become our inspiration before He will give instruction. Amen. Trust in God before direction, instruction. Our learning, may natututunan po tayo. Amen. At tayo po, dito po sa ating church, last year, next week po yun, yung binigay po ng Lord, ito po ang instruction sa atin to build this church. Amen. And I hear the word of the Lord, amen, the voice of the Holy Spirit in my heart confirm why His word, it is, in His presence. During my prayer, amen po, during my worship time, doon po binigay ng Lord instruction na, go, and ito po, get to work, for I am with you. Kaya ngayon po, after 1 year from Dream Plaza, andito na po tayo ngayon. We can receive the instruction and word from the Lord when we first strengthen our spirit. Amen po? Kaya po, baka natataka yung, Lord, bakit wala kang instruction sa akin? Lord, bakit I cannot hear from you? Hindi malinaw yung word mo sa akin, Lord, kung ano yung direction mo. Ang tanong, in-strengthen mo ba yung sarili mo, yung spirit mo kay Lord? Amen? Ang sabi doon, Lord, ihintayin ko, strengthen mo ako. Hindi po. Ang sabi ng Bible kay David, he strengthened himself in the Lord. Ibig sabihin, strengthen himself, you need to do something to strengthen your spirit. Are we still here? Paano ka strengthen ng Lord kung tamad ka mag-devotion, tamad ka mag-prayer, tamad ka mag-worship? Amen? You want to receive from the Lord, but you are not being with the Lord. Ang hirap po, hindi po ubra yun. Amen? Kaya po ito, when we strengthen our spirit, that's the time we will receive a word from the Lord. Amen? Pangalawa po, strengthening our spirit help us to revive others. Amen? Do you want to help others? Do you want to revive others? Si David, nangihina siya nung una, pero yung pinalakas na siya ng Panginoong Diyos, amen, may dadaanan po sila. May nadaanan po silang isang Egyptian.
in the field, and brought him to David, and they gave him bread, and he ate, and they let him drink water, and they have cake. They gave him a piece of cake of pigs and 2 clusters of grapes. So when he had eaten, his strength came back to him, for he had eaten no bread, nor drank water for 3 days and 3 nights. Amen? Ito po yung Egyptian, isa po siyang slave ng mga Amalekites, yung umatake po kila David sa Siklag. Iniwan po siya kasi may sakit na siya. Amen? Ano po nangyari? Pwede nang iwanan nila David to. Tama po ba? Kasi may hinahabol sila. Amen po? Pwede nila sabihin na, wag nyo nang pansinin yan. Hindi natin kailangan, wala na tayong oras para habulin yung mga pamilya natin. Hindi po nila ginawa yun because they are strengthened by the Lord. They have, this time to help to revive others. Amen? Kapag malakas ka, diyan ka nakakapag-disciple. Pag malakas ka, diyan ka nakakapag-lead ng tama sa pamilya mo, sa mga tao na pinapangunahan mo. You are able to revive others because your spirit is strong. Amen po? I was still here? Amen? Hindi po siya nagpanic, hindi po nag-worry si David, kahit na may hinahabol sila, kahit na meron silang gustong makuha. Gustong mahabol ng mga tao, hindi po nila inisip yun. Amen? Because they're strengthened their spirit in the Lord. Ano po nangyari? They are able to help to revive others. Amen? Alam mo, kaya tayo po hindi tayo matulungan yung iba. Hindi nawawala yung mga disciple natin. Hindi po natin sila matulungan na lumago din. Baka po kasi yung spirit natin ay bagsak din. Strengthening your spirit will help you to revive others. Feed your spirit, grow your spirit, strengthen your spirit in the Lord so that you can help revive others too. Amen po? Are we still here? Amen. And number 3, I would like to end with this. Amen. 2 na lang po. Strengthening our spirit help us to win battles. Amen. Do you have battles in life? Do you have battles in your family? Do you have battles in your work, in your business? Amen. Si David, yung battle po nila, ito po yung kanilang kinarap dahil in-strengthen niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Ano po nangyari? Si David po, naibalik po nila, na-conquer po nila yung Amalekites. Ulit, amen? Ito po yung may verse, verse 17, Then David attacked them from the twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped, except 400 young men who rode on camels and fled. Amen po? Tindi po nung laban nila, may mga nakatakas pero kinonquer po nila. Amen, yung mga Amalekites, naubos po yung mga Amalekites at na-recover po nila yung nawala sa kanila. Amen? When you are strong in the Spirit, you can win more battles. Amen? It helps you to win battles. At alam niyo po ba, the moment you became a Christian, we are in a battle. The moment you became a Christian, we are at war. Amen? At we are at war, saan po tayo? We are at war against the heavenly spirits. Amen po? The principalities and rulers of this world. Ayan po yung sinasabi sa may Ephesians chapter 6, verse 12. Sabi niya, For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Ayan po yung kalaban natin. Ayan po yung kalaban natin. Amen po? Kaya if we are not strengthening our spirit, kaya lagi yung buhay mo siguro laging talunan. Kasi ganun na lang yung gagawa sa'yo ng kaaway palagi. Amen? Because you are not strengthening yung spirit, lagi kang talunan, lagi kang mahina, lagi ka na lang nauhulog sa kasalanan, lagi ka na lang nauhulog sa patibong ng demonyo sa buhay mo because you are not strengthening your spirit. Because we are not just fighting against flesh and blood, we are fighting against spiritual rulers in the heavenly places. Amen po? Kaya napakahalaga na yung spirit natin, pinapalakas natin. Ginugrow natin, pinapatibay natin. Why? Because that is the time we can conquer more territories, we can win more battles if we strengthen our spirit. Amen po? I was still here. Amen. And lastly, I will end with this. Lastly, amen, strengthening our spirit help us to recover what you've lost. Amen. May mga nawala po ba sa atin, sa buhay natin? Amen. May mga ninakaw ba ang kaaway? Remember in book of John chapter 10 verse 10, ano po ang trabaho ng kaaway? The devil came to steal, kill, and destroy. May mga ninakaw ang kaaway sa buhay mo. Ano po, I don't know what it is. Maaring blessing, maaring relationship,
Ano po, maari po yung family mo, maari yung calling mo, nawawala ka ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, ninanakaw ng kaaway yung calling mo. And God's telling you right now, anak, you need to strengthen your spirit. You need to strengthen your spirit and I will help you. I will help you to recover what you have lost. Amen, yung mga nawala sa'yo, pwedeng ibalik ng Lord ng mas higit pa. Amen. When you strengthen your spirit in the Lord. Amen. Paano ko po nalaman dito po sa next verse, sabi ng Bible, so David recovered all that Amalekites had carried away. Amen po, na-recover nila lahat, yung kanilang mga anak, yung kanilang asawa, amen, yung kanilang mga livestock, na-recover na, may spoil pa. Amen? Sabi niya dito, David rescued his two wives, and nothing of there was lacking, either small or great, sons or daughter, kompleto. Ano po, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Amen? Sino dito, you lost something. Amen? And Lord, I pray, Lord, Panginoon, may mga bagay sa buhay ko na ninakaw ng kaaway, and I want to recover these things in my life today. Amen? Baka ang iba po sa atin dito ngayon, we are spiritually weak. Parang ayaw na natin maglingkod kay Lord. Down tayo spiritually. Maraming nawala sa atin. But God is reminding us right now, anak, strengthen your spirit for I am with you. I want to help you. Amen. I want to strengthen you. I want you to recover yung mga bagay na nawala sa atin. Amen. Pwede po ba tayong tumayo po ngayon? Kami all stand up today. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Can we lift up our hands to the Lord today? Pwede mo bang ipikit mo yung mga mata mo ngayon? Malapit tayo sa Panginoon. I don't know your life. Maybe you are like David. Naranasan mo, Lord, I am physically depleted, Panginoon. Pagod ako, Panginoong Diyos. Lord, I am emotionally drained, Panginoon. Emotionally distressed. Lord, I am spiritually drained ngayon, Panginoong Diyos. I want you to strengthen me, Panginoon. May mga tao na nawala sa buhay ko, may mga ninakaw ang kaaway, may mga disciple, Panginoon, na hindi ko alam kung paano na pa makakabalik itong mga taong ito, Panginoong Diyos. Lord, but today, Lord, I want you to help me to strengthen my spirit, Panginoon. I want to get back to you, Panginoong Diyos. Nakipa sa atin dito, maybe we are asking the Lord, Lord, palakasin mo ako, Panginoon. Lord, maraming nawala sa buhay ko, marami ang Panginoon na gustong pagtagumpayan. At ang iba sa atin parang sumuko na, parang ayaw na. Parang ayaw ko na mag-serve, wala naman nangyayari. Nagsiserve ako, nauubos yung disciple ko, nauubos yung mga tao na pinapangunahan ko. And God is reminding you today, anak, strengthen your spirit. You will recover all. You will recover all yung mga nawala sa'yo. Kayang ibalik ng Lord ng mas marami pa. Kayang ibalik ng Lord ng mas higit pa. Just believe in Him. Just put your trust in Him. Just strengthen yourself in the Lord today. Hallelujah. Ngayong umaga nito, lalapit tayo sa Panginoon. Mag-worship tayo kay Lord. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos ngayon. Hallelujah. Yung mga napagod, yung mga nanghina, yung mga nawala, Lord. Lord, I want you to help us, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Help us, Lord, today. Help us, God, today. Oh, hallelujah. Oh, huwag kang aayaw. Palakasin mo lang ang sarili mo sa Panginoon. The Lord is your strength. Hallelujah. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod Yes, Lord. sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, hallelujah. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, God. Tutuloy kami, Panginoon. Ikaw Ilalaban namin yung panawagan namin, Panginoon Diyos. sa'yo
kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Yes, God. Hallelujah. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, if you are that person na Panginoon, kailangan ko ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo po ako. Palakasin mo ako spiritually, Panginoon. Lord, I want you to be my strength, Lord God. If you are that person, pwede po tayo lumapit dito sa harapan. We want to pray for you. We want to pray for you. We love to pray for you today. Hallelujah. Just come here in front. Maaaring tayo po yung tagapanguna na nag-dry na, depleted na, parang sumuko na, parang ayaw na natin dahil spiritually we are drained. But we can ask the Lord today. We can come to the Lord today and ask the Lord, Lord, strengthen me, O Lord God. Strengthen me, Lord. Strengthen me, Lord. Oh, hallelujah. Lord, ako'y sasamba. Ako'y magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang. Oh. Sa'yo I'd like for all the leaders to help me to pray. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus.
sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Oh, sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri. Sige po, pwede ba nating awitin to para sa Panginoon? Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Oh, ikaw
sa habang buhay. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa iyo na ngayong araw na ito, Panginoon. Marami kang pinalakas sa amin so that we can win our battles, Panginoon. So that we can recover all, Lord God. So that we can revive others. And so that we can receive a word from you, Panginoon Diyos. Kaya Lord, ngayon po umagang ito, salamat dahil ngayon, simula sa araw na ito, Panginoon, we will continually strengthening our spirit, O Lord God. Hindi dadaan o nilipas ang isang araw, Panginoon, na hindi namin papalakasin ang aming spirito. Dahil marami ang nawawala sa amin, Panginoon, and we will strengthen our spirit. So Lord, today, thank you for the renewed spirit. Thank you for the renewed strength na binigay mo sa amin. Lord, ang mga manggagawa mo, Panginoon, salamat sa kalakasan. Panginoon, kami ay maglilingkod sa iyo. Kami ay gagawa, Panginoon, Lord. Yung mga nawala, Panginoon, Lord, sila ay babalik, Panginoon Diyos, ng mas marami, Panginoon. Lord, maaaring iba sa amin na wala yung aming mga disciple. O Lord, na wala, Panginoon, yung mga relationships, Panginoon, na meron kami. Lord, it's payback time, O Lord God. Lord, you will recover all time, Panginoon. We will recover what we have lost, Panginoon, because you are with us, O Lord God. Panginoon, may gagawin kami, Panginoon. Kaya salamat ngayong umagang ito na kami ay pinalakas mo ng iyong salita at ng iyong presensya, O Lord God. Salamat, Panginoon. We honor you and we glorify your name, God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen! Truly that the word of the Lord is powerful. I'm sure na marami na naman tayong natutunan from His word, kaya naman you can freely comment your takeaways or pwede mo rin itong i-share sa iyong C2S family. As for me, I learned that to strengthen our spirit, we must draw our strength from our God dahil tulad nga ng sabi ni Pastor Rex, you cannot break a person whose strength comes from God. We hope that today ay muli nating naramdaman ang unconditional love ng ating Panginoon. And also, we would love to pray for you, kaya naman you can freely send us your prayer request. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. If you are free, you can come here at our church located at AYC Compound behind Jollibee Santo Tomas, Subic, Zambales to personally drop your tithes. That's all for today, church. Thank you for joining us this Sunday to praise and worship our God. Before we go on to another week, allow me to pray for you. Yes, Lord, dear Heavenly Father, help us to rely on the strength that comes from you. Be the foundation of our spirit and continue to strengthen us in all areas of our lives. All this in the mighty name of Jesus we pray. Amen. We are praying to see you here in our sanctuary next week. Again, I am Chloe. God bless and see you next Sunday.